Napapanood namin yung nanaisin, yung mga bawat vlog ni Marcos tungkol sa inyo na binibigyan kayo ng pera, tapos siguro kinabukasan pupunta kayo kay nanay nang hihingi ka ng bigas. Tapos natanong ni nanay, di ba binigyan kayo ng ng pera ni Marcos? Sabi ni nanay Isin, kakaunti, 1,000 kahit 2,000 yung nakita namin binigay niya. Nag-uutal-utal magsalita, makakako nagmurog. Pero sa vlog, ang sinabi lang niya 2 kilo. Tinago pa niya doon kay Kuya Iboy yung bigas at baka nga daw hindi mo nabigyan. Baka pag nakita ko hindi ko nabigyan. Siguro Isin, kahit mabilis maubos ang kwarta, ikaw kung inaano mo. Nagalit si Papa, munti ka nang habulin ng taga ito. Niyapos lang yung kapatid ko. Ngayong araw ay nandirito kami upang maayos ang hindi pagkakaintindihan ng pamilyang ito. Magandang hapon sa lahat ng mga manood natin. Ngayon, hindi talaga maganda yung panahon dito sa Kapalonga. At yung mission nga dapat namin ni Rans na akitin namin sa bundok kanina. Pagpunta namin doon ay sinabihan kami na medyo delikado nga doon daan. Kaya pinagpaliban muna namin. Sana bukas gumanda yung panahon ng sa ganun ay matuloy kami na umakyat doon sa bundok na gusto namin akitin ni Rans. Pero ngayon, nandito kami ngayon kina Nanay Isin tsaka kay Tatay Doro kasi nga para maayos natin yung nagiging problema din dito, maunawaan natin, mas maintindihan natin kung ano ba yung hindi nila pagkakaintindihan dito. Kumbaga pumasok tayo dito sa buhay nila, kung ano yung problema nila ay poproblemahin na din talaga natin. Kaya tara po, samahan nyo kami. Kasama ko si Rans TV, si Mac at napaka talaga ng panahon ngayon. Sobrang sama. Simula kagabi pa. Kagabi pa dire-diretso walang tigil halos ang ulan. Simula pa kahapon. Simula pa kahapon hanggang kagabi hanggang ngayon walang tigil. Kaya yung akit namin nira sa bundok ay talagang putik na putik daw talaga. So mahirapan daw kami doon umakyat. Kaya by tomorrow na lang, risked na lang natin. Tara po. Dalaga na si Dagay. Dito po si na Dagay. Grace, kamusta? Namamayat si Ate Grace. Grabe. Pati si Dagay namamayat. Nakita ni Commander yung picture yata ni Dagay. Di ko alam. Nagulat si Commander ba't gano'n na daw kataba. Suporta nyo. Ano yung channel ni Dagay? Dagay Vlog. Si Dagay Vlog. So nagbablog si na Ate Grace para may pakita din nila yung siyempre yung update kay Dagay kasi hindi na siya nabalikan din. Hindi na, kasi sobrang layo at busy rin. Kumusta po kayo, Nanay Isin? Oo. Ha? Wala pa yung karpentero, Rans? Wala pa? May sakit pa rin hanggang ngayon? Nagagawa din ng kanila at nag-iba ng bagyo. Okay, kaya pala. Kala namin ay bagyo na eh. Ha? Kala namin bagyo na. Okay. Wala naman tayong bagyo. Ano yan, paninda? Hindi. Kala ko paninda. Kinuha ko yan sa Nanay Isin, nandito si at dito kayo naulan. Nandito si Ate Grace at gusto nga din namin siyempre marinig din yung side nila kasi hindi nga kami bias dito sa channel namin, both side pinapakinggan din namin kasi siyempre 'di ba sabi ko nga sa inyo simula pa lang mag-iingat tayo sa bawat bibitawan natin na salita kasi nasa video tayo at lalo na pag may nadawit na sa side ninyo talagang may possibility na mag-react talaga sila. Kaya yun nga yung nangyari, nag-react sila sa sinabi ninyo kaya nandito din sila. Siyempre kailangan din marinig din natin sila. Ha? Nanay, okay ba sa'yo? Okay. Halika Tatay Doro. Kamusta ka po Tatay? Parang malakas ka ngayon wala kang tungkod. Nagkalakad mo ko dahil para kong lasing. Pero mas malakas-lakas ka ngayon. Dati ko man yan. Dahan-dahan at madulas. Pinapasok pa rin ng tubig kahit may ganito na? Saan ang gagaling? Dito? Yung patak ng ulan dyan. Pag nagpunta dito si Kuya Nilo, ilang yero pa ba nandito? Lagyan natin dito ng cover siguro pag okay na si Kuya Nilo. Nanay Isin kasi medyo sumama yung loob nung nabanggit ninyo na si Tatay. Anong pangalan niya, Ate Grace? Si Papa. Okay, si Papa niya tapos yung Papa ni Abner. Si Kuya Iboy ba nagalit din? Hindi naman siya nagalit pero ang opinion lang niya kung ganyan daw nga ang katwiran nila ay wala silang magagawa. Kung ayaw nila doon sa inaalok na lote, na lupa,
wala silang magagawa kasi tinutulungan na nga ba sila ay ayaw pa nila. Pero nag-offer talaga sila. Oo. Si Kuya Boy mismo ang unang mag-offer sa akin, sa akin na ni Kuya Boy, Grace, ikaw ang bahala, ikaw ang magdesisyon, pero ako, nandito ako, iano ko yung lupa na yan para tirikan ng bahay, pero ikaw na makiusap ka dito nga sa mag-asawa. Ibig sabihin pala Nanay Isin, yung sinasabi mo na hindi alam ni Ate Grace, mas nauna pa pala siyang nasabihan kaysa sa'yo. Ang una nagsabi sa kanya, yung lalaking tinutukoy nyo, bago pa kayo sabihan ng babae. Kasi diba sabi mo, nagsabi sa'yo yung babae, nag-alok. Tapos ang sabi nung lalaki ay sinong tutulong sa inyo kung mamatay si Tatay Doro doon, di ba? So ang nauna pa pala mag-offer yung lalaki kay Ate Grace. So ibig sabihin gusto din nila kayong tulungan kasi nag-offer nga kay Ate Grace ay, di ba? Ibig sabihin siya talaga una na mag-offer sa iyo. Oo, si Kuya Boy mismo na una talagang nagbukas na yung lupa ay pwedeng tigritan nila Nanay Isin gawa ng, alam naman talaga na andito ba sila Nanay Isin, naawa din sila Kuya Boy dahil dati na sila nagtira kala Kuya Boy. Dati na sila nagtira. Nabanggit nga nila. Oo, tapos yung, syempre yung lupa na, yung tinitirikan ng bahay nila nanay, lupa din ni Kuya Boy, kaya lang nabili na namin, kaya kalapit lang namin si Kuya Boy, kaya magiging kapitbahay sana yan nila nanay. Kaya kung sakali man na halimbawa wala silang pansain, pwede sila kala nanay na mabibigyan-bigyan kahit papaano. Tsaka sa hindi nakakalam si Ate Grace yung tinutukoy ko na kung minsan nga nawawalan sila ay kay Ate Grace sila tumatakbo para humingi ng bigas, ganyan. Kaya kasi nakakausap namin si Ate Grace lalo na si Commander, kakachat sila. So si Ate Grace yung nagsasabi din. So yung nakaraan Nanay Isin na sinasabi ni Ate Grace sa amin na yun nga may pumupunta dito, natutuwa naman talaga, di ba? May pumupunta naman kasi talaga dito. Si nanay makakapagsabi din yan, gawa ng napapanood namin yung Nanay Isin, yung mabawat vlog ni Marcos tungkol sa inyo na binibigyan kayo ng pera, tapos siguro kinabukasan pupunta kayo kay nanay nang hingi ka ng bigas. Tapos natanong ni nanay, di ba binigyan kayo ng ng pera ni Marcos? Sabi ni Nanay Isin, kakaunti, 1,000 kahit 2,000 yung nakita namin na binigay niya. Wala na, sabi niya, naibili na ng tapos nangihingi ng bigas ka lang nanay. Tapos yun, si Nanay Isin mismo rin yun, nagkikwento kay nanay na may napunta dito. Nagluto pa daw ng spaghetti, daw kay sardinas. Pinagluto nila o? Nung yung napunta dito, nagluluto pa. Nagluluto dito mismo? Si Nanay Isin yung nagkwento kay nanay at lagi na kala nanay. Ano bigyan sa lagta mo bukli sa kanila? Ang sabi ko, ang nagsabi sa akin yung pamangkin ko, anya ate, tiya, malutuan niya ako doon sa iyo at di ka marunong. Hindi rin ako marunong sa Pasko. Ay sabi ko, hindi nga ako marunong pa. I-ista ko na lang sabi ko yung sinasabi ko, yung budyong. Yung mabilog, ay di ako nang marunong magluto. Ay nayaan yun ang natitira na lang. Ay di ako marunong ng budyong na yun. Sinasabi ko, yung budyong, yung may butas, magang binigay mo sa akin. Pero saan nanggaling yung nakwento mo sa kanya na may pinagluto pa kayo dito? Wala nagluto rito. Maluto sa Pasko. Sinabi daw kay nanay ay. Maluto sa Pasko yun. Sa income yun. Kung sa bahay na maluto ka ng spaghetti mo daw nga isang liyo, sabi yun. Tapos Maluto ako ng spaghetti, mag-aaral ako. Ang kalulutuin ko ay yung sardinas, ang kabangot. Ang sabi naman ni Ate Puy sa akin, hindi ako bakit babangot yung sardinas? Sabi ko, hindi naman sardinas. Sardinas nga, hindi ako marunong na magluto nun, kaya mag-aaral ako. Sabi ko kay Ate Puy, hindi ako marunong. Ano tatay masabi mo doon? Anong sinasabi mo kanina? Kanina? Ano sabi mo? Paputol-putol lang. Nag-uutal-utal magsalita, baka ako nagbubutog. Ang sabi ko kay Ate Puy, hindi ako marunong magluto ng Ganun kasi, ganun. tama naman si Tay doon. Kasi ang tao din kasi kapag paputol-putol yung sinasabi, minsan ano yun, Hinahanap ang... kung ano yung sasabihin, kung ano yung kakatwiran. Okay. Ang totoo niyan, pag talagang totoong imikin mo, didiretso ni... Sabi, Diretso, okay. O, tama naman yun, totoo yun. yun kung maghanap para ka nagbabas. Yun ang luluto, yun ang babangot ko sa sardinas. Pero ganito, ang concern lang kasi ni Ate Grace doon,
yung kapag kagaya niyan, nag-live pa kayo na sabi nyo daw 1,000 yung bilhin sa inyo ng time na yun, siguro nabigyan ko kayo ng 2,000, nakita daw nila sa video, so ganun yung sinasabi nyo para lang siguro mabigyan din kayo. At ang isang concern nila Ate Grace doon, yung pumupunta nga dito na dapat para sa inyo talaga yon na sinasabi nyo, kinukunan pa kayo, tapos kinabukasan sa kanila kayo dadaing, di ba? So ang mapipirwisyo din kasi sila na naghahanap buhay din naman. Hindi naman yung mapunta rito manghihingi. Ang usap sa akin no, ni Ate ni Anya Tia, kung di ka marunong ipagluluto kita, pero babalik niyo kami. At di ka naman Anya marunong magluto ng mga budyong na yan. Sabi ni Nana po ni Kuya Ingong budyong. Asawa ni Uli. Inaalok mo pa nga daw si nanay ng makaroni. Sabi ko naman kay nanay, huwag mong kukunin kasi para sa kanila yun. Saka, bakit mo pamimigay yung bigay nila? Ay, para sa inyo yun. Totoo yun. Wala pang bagal luto kang makaroni yan. Kasi Nayan yung makaroni, hindi na naman Kaya ako. nga, inalok mo kay nanay. Ibibigay mo kay nanay. Inalok mo kay nanay na gusto mo ibigay, pero dapat hindi mo pinamimigay yun. Sabi ko kay Ate Puyo, kung maluto siya, maluluto siya. Yun ang sabi ko. wala naman sana na yung masama sa maganda Kung naman po maluto yun, yung siya. magbahagi kayo. Kaso nga lang, depende, sabi ko diba sa inyo, depende sa sitwasyon. Kagaya ninyo, na ganito yung sitwasyon nyo, mas kailangan nyo yun. No, mas mauunawaan ng taong bibigyan nyo yun kung ikip nyo na lang sa inyo yun. Kasi nga, alam naman din nila yung sitwasyon ninyo. Sabang maganda din naman po yun ay na hindi kayo maramot, mapagbigay ka din naman. Kaso nga lang, sa Hindi ako sitwasyon nyo marunong kasi, magluto ng kanyang mga lutuin, pati. para sa inyo kasi yun. Saka ano na nung namalimos ka na nagpunta ka sa bahay, napanood ko rin yung video yun. Ilan kilo yung binigay ni Larry? 3 kilo. Tapos sa akin, 1 kilo lang. Tapos may nakuha siya sa bahay 1 kilo. Pero sa vlog, ang sinabi lang niya 2 kilo. Tinago pa niya doon kay Kuya Iboy yung bigas at baka nga daw hindi Makita. mo nabigyan. Baka pag nakita ko, hindi ko nabigyan. Oo. Yung mga ganun nanay na, alam mo ba yung Tatay Doro? Hindi. Hindi ko alam yun eh. Totoo yan? Nandito man lang ako ay. Hindi ko, ang alam ko yung galing dito sa kanila. Pero doon sa iba, hindi ko alam yun. Yun nanay, yun yung concern natin dito ay yung hindi lang po kasi kami yung sa simpleng bagay na ganyan, hindi lang kami yung naluloko nyo, pati yung mga manonood natin. Siyempre, kung ano yung nakikita nila sa video, sa vlog namin, ayun ang iisipin nilang totoong nangyayari, na which is hindi naman pala ganun. Kung kagaya niya, may nagbigay pala sa inyo ng 3 kilo at 1 kilo, 4 na kilo, tapos ang sinabi nyo, binigyan kayo ng 2 kilo, sasama din loob nila. Kasi pag napanood nila yun, di ba? Tama ba ako? Sasama yung loob nila kasi Kasi yung nag-comment na sinisiraan lang sila. Eh, syempre, ako naman yung laging pinupuntahan nila para mahingi sila ng pansahin pag nawawalan sila. O ako yung nagsabi sa iyo na sinasabi ng mga viewers na sinisiraan ko yung mag-asawa. Hindi. Parang ano ko lang yun na huwag naman sana yung taga roon na mapunta pag kalananaisin na para doon kasi hirap na sila. tsaka ganito yun, lilinawin ko din sa lahat ng mga manonood natin. Ang una po kasi, sinubukan sila ni Ate Grace dating tulungan. Tama ba ako? Oo. Sinubukan silang i-vlog ni Ate Grace noon para kung may kakayanan din na makatulong, pwede makatulong sa kanila. Ngayon, nung time na pumupunta kami kina Mami at Daddy, ando doon si Nanay Isin. Nanay Isin, di ba, kahit papaano, kahit maliit na bagay, binibigyan kita kahit di kita binablog, di ba? Kapag pumupunta ako kay Mami, kapag nandoon ako, tanda si Nanay Isin, lumalapit, binibigyan ko na lang siya kasi naawa din nga talaga ako. Tapos, sabi ko kay Ate Grace na ikaw pala yung tumutulong doon, payag ka ba na i-feature namin siya? Tapos sabi na Ate Grace ay, sige, puntahan ninyo para matulungan din. Diba Ate Grace, sabi ka kay Commander, sabi nga ni Mrs. ay, okay na daw ka Ate Grace, puntahan mo na daw. Kasi kami dito sa Kapalongga, since nagbablog din si Ate Grace, na may respect din kami dito sa isa't isa. May binavlog ako na minsan gusto din ipa-vlog kay Ate Grace. Sinasabi na Ate Grace na, ay hindi kasi binavlog yun ni Marcos. Diba? Totoo? So, kami din, hindi kami pumapasok sa buhay nila Nanay Isin hanggat wala yung pahintulot din nung unang nag-feature sa kanila sa channel ni kagaya ni Ate Grace. Kaya nung pumayag sa Ate Grace, sige, pupuntahan namin, titingnan namin kung ano yung may tutulong namin sa abot ng mga kaya. Kaya Nanay Isin, sa totoo lang, kung hindi din sinabi ni Ate Grace na pumunta namin sa inyo, hindi talaga kami pupunta. Kaya yung mga ganitong pangyayari na syempre masasaktan din sila na
ganun yung nakikita nila sa Tsaka, video. yung tungkol sa kahoy na pagbuhat ni Papa, na sinasabi ni Nanay Isi na ewan ko baga kay Kuya Ingo at binasang na lang nakakutin yung kahoy dito. Hindi naman nagalit si Papa, muntika nang habulin ng taga ito. Niyapos lang ni kapatid ko. Ay, ganun. Galit si Papa dahil doon sa kahoy na yan kasi sinisingil, doon ba sa vlog 500 ang sinabi niyang singil ni Papa. Pero hindi naman naniningil si Papa ng 500. Diyan lang sa kalsada, singilan Papa 500. Para namang yung Oh. Sabi ko nga, ako pala. Tsaka sabi ko nga, mga bayan, kahit na kamag-anak mo man yan o iba-iba kasi ang iba-iba din kasi ang magkakamag-anak. Pwede din naman kasing bilang pakonsuelo mo sa nagbuhat. Bigyan mo man lang ng konting pakonsuelo at napagod din, di ba? Yung ganun lang siguro. Pero yung hindi ko alam sino ba nagsabi noon na Ito si Nanay Isin, pero ang sabi ni Papa, ang nag-utos na mag-akyat ng mga kahoy dyan sa baba is Tataduro. Sabi sa amin ni Papa. Magkasama yun ay. Sabi ko, sige lang, akar na hindi ko alam yan kung kanino. Kundi yung pagdating ng nagpanday, alam ko nung sa iyo. Pero sabi niyo sa akin, yung nakaraan ang akala nung nagbuhat, siya ang may akala na sa inyo yun, kaya binuhat niya. Hindi niyo sa akin binanggit na... Hindi man kami basta ang isip ko sa inyo. Isip lang. Sabi niyo kasi sa akin, akala yata kasi nung naghakot sa amin yun. Tapos ngayon na sinasabi niyo, kayo yung may hindi alam na hindi pala sa inyo yun. Hindi ang bubuhatin ni Papa kung walang nag-utos sa kanya. Layo-layo ng bahay namin. Alam palang punta dito para ibasang na lang iakyat dito yung kahoy. Sino ba nagpunta doon sa papa niya ni Ate Grace para makisuyo na buhatin yun? Ang inuutos ko kay Kuya Ingo yung plywood tsaka itong yero. Pag-adyo rito. Ay dumating ako na ito na rito yung kahoy. Sabi ko, sino agum nag-utos niyan? Ang sabi ni Duro, tinanong ni Kuya Ingo si Duro kung i-aadyo yung kahoy. Ay bahala ka niya kung i-aadyo mo. Pero hindi yan sa akin, kay Marcos yan. Yun ang sabi nito, kay Kuya Ingo. Kaya sinabi mo naman kay nanay na si Marcos ang singilin ni Papa. Kay Marcos yan. Yun ang sabi na nito. At tapos ngayon sabi niyo, hindi niyo alam kung kanino yun. Yung pala, alam niyo naman pala, nasabi niyo naman pala na bahala kayo kay Marcos. Kay Marcos, sabi ko yan. Ikaw nabanggit. Oo, sabi ko kay Marcos yan, Duro. Yan ay yung papapanday dito dun sa mama. Ay, hindi ko anya isin alam yan kung kay Marcos yan. Basta akong pinahakot. Tinanong ako ni Kuya Ingo kung hahakutin. Ang sagot ko naman niya kay Kuya Ingo, bahala ka Kuya Ingo kung hahakutin mo. Yan ang sagot at nahakot na nga yung plywood ko at galing ako sa Maktambaga. Pero sa madaling salita din nag-effort din yung papa ni Ate Grace dito magpunta para tulungan kayo sanang iakyat ito. Oo, at iuupa ko nga niyan. 200 ang inupa ko dyan sa plywood at yero kay Ate Puyi. Sino yun? Yun ang hindi ko alam na i-aadyo rin dito ni Kuya Ingo. Kaya sabi ko naman sa vlog mo sa akin, hindi ko alam yun. Hindi mo katagimik ako ng gano'n, hindi ko alam. Kahit ni Kuya Ingo yan dito, wala siya. Wala ako dun kaya inawanan ko. Alam nga naman, sagutin kong oo, ako ang nag-utos. Alam nga naman, sabi ko baga sa isa vlog ay hindi ko alam. Kaya lang, ikaw yung nag-utos kay Papa na may bubuhatin dyan. Ito naman, plywood. Itong plywood at hero. Ay nakasama yung ito, na pinakurtin na pinanday na ito. Kaya ang alam kong babayaran ko, ito. Binayaran kong 200 si Ate Puyi. Gawa niya sa hero at plywood. Bibilot pati ako. Ibig sabihin na bayaran mo na ng 200? Kay Ate Puyi. Saan naman ang galing yung 500 na yun? Yun, binigyan ko. Saan ang galing yung hinihingi na 500 daw na bayad? Sino nagsabi? Yun nga ni. Nagsakami sa akin, kung mayroon salita sa akin ni Ate Puyi, 500. Sabi ko, saan nakukuktot Ate Puyi ng 500? Sinabihan ako ni Ate Puyi sa daan. Na 500 na niya isinot mag-ibas yung kada haligi. Ay sabi ko, kamahal mo naman Ate Puyi 500. Malapit sabi ko yun. Face to face, ha? Yan ang sabi ni Ate Puyi, 500 ang hindi sa akin. Ay sabi ko, saan napukutot ng 500?
Ay, sagot ko kay ate Puy, binablog lang ako ni Makmak. Ay, anong lilimandaan Ganito naman, halika po, Nay. Oo. Nay, halika. Kasi kahapon, may nung pagpunta ni Rans, may sinabi din daw ikaw kay Rans na kami nga daw magbabayad ng 500. Oo. Sabi ni Sinay, Pero sabi. sino nagsabi ng 500 na yun? hindi ako ang kadang ng 500. Sila nagsabi Sinisingin ng ako ni ate Puy ng 500 ay. Oo. Hindi ako nasabi ng 500. Laki-laki Ay, sarap. laki naman nun. Sabi ko kay ate Puy, ang laki naman nun. Pero saan ang galing yung sinabi ni Rans na sinisingil niyo daw kami ng 500? Eh ano, dito kayo sinat, ikaw daw ang magbabayad. Ng 500? Sila nagbigay ng presyo? Na gano'n. Ng 500? Sabi, dun daw tayo manghingi, hindi daw siya Ay, sinisingil ako sa daan. Ay, 500 ni ate Puy. Sabi ko sila Kasi kay pupukot Rans ng din naman ang galing 500. na yun nga daw. May Oo. sinabi daw kayo sa kanya na mabayaran daw yung 500. Wala naman problema yun kasi sa totoo lang, yung effort kasi hindi din mababayaran yun na lalo na layo ng bahay. Wala nang problema kung 500. Kaso nga lang yung deny dun sa kung sino nagsabi, kung talaga bang nagpapabayad o hindi, yun lang yung pinag-uusapan natin. Pero sa presyo naman wala namang masyadong problema Sa daan, doon. 500. Kasi yung hirap din naman pag hahakot dito, di ba? Sa totoo nga lang, yung 500 nga baka ano pa yun, baka kulang pa yun sa totoo lang. Kasi marami-rami din naman yung kahoy, lalo na mabigat din. Di ba? Ito palang hinaligi na ito, mabigat na yan. Okay. Sige, so yun, mga bayan, dapat hindi na tayo maabot sa ganito ay na kailangan pa magkaroon ng harap-harap. Kaso nga lang, nagkakaroon kasi ng nababanggit, siyempre nadadawit din yung ibang pamilya, siyempre magre-react din ganyan. So karapatan din naman nila na marinig din yung side nila ng mga nanonood, kasi siyempre kapag hindi marinig, iisipin na ng manonood na sinisiraan, ganto ganyan, na hindi maganda yung pag-uugali ng kamag-anak, ganto ganyan. Kailangan din marinig din yung side nila, kaya nga mabuti na lang din at nagpunta dito si Ate Grace, kaya salamat din kay Ate Grace. Ngayon, nanay, okay, hindi na mahalaga kung sino man nagsabi nung kung may nagsabi ba talaga na bayaran ng 500 o wala. No. Ang sa akin lang na yung ganon, yung kagaya nung kanina, yung sinabi ni Ate Grace na kagaya nga na binigyan kayo ng 4 na kilo ng bigas, tapos ang sasabihin nyo naman sa amin, binigyan lang kayo ng 2 kilo. Yun sana yung kahit paano mabago natin. Ha? Kasi syempre yung mga pakakapanood na nagbigay din, nagtulong din sa inyo, sa may loob. Sabihin naman nila ba't ganun naman? 4 na kilo naman yung na-receive nila, pero ang binanggit nila 2 kilo lang. Para lang bigyan namin kayo ng pera. Kasi kahit may bigas kayo dyan, hindi na namin yung iniisip. Kung may madudukot kami, may bibigay kami, bibigay talaga kami. Kahit paanong meron sa inyo dyan. Minsan nga, may grocery pa kayong 1 box. May 1 box na naman kayo na binibigay namin. Hindi na namin pinapansin yun. Kasi hanggat may mabibigay naman kami, kung meron, bibigay talaga kami. Ha, nanay, anong gusto mo sabihin kay Ate Grace dun sa part na yun? Para walang samahan ng loob. Siyempre, magkakamag-anak kayo ay. Pasensya na po ang kina. Ayos lang yun na naisin kasi Ate Puy, pasensya na. namin yung kalagayan niya na naisin, kaya lang ay yun nga, yung napapanood namin yung naisin kung ano yung mga sinasabi ninyo. Kaya yun lang sana na naisin. Gusto nyo tayuan ng lupa, ng bahay na doon, kung gusto ninyo. Kaya lang ay yata ni Tata Doro, nasa kanila pa rin. Okay. Yun naman, tatay, hindi naman kayo doon pipilitin, no? Kung ayaw nyo, hindi. Pero kung halimbawa, total payag sila doon, di ba? Sabi ko sa inyo, tutulong kami sa pagpapagawa ng bahay nyo, sabot ng mga kaya namin. Kahit yan yung talagang sakto kayo, at least doon sana, kamag-anak nyo yung katabi nyo. Pero, decision din ni Tatay Doro, Kasi siya nga yung haligi ng tahanan, di siya yung magdidesisyon. Pero, pag-usapan nyo. Ha, nanay? Pag-usapan nyo ni Tatay Doro, ha? Ikaw, tatay, ano masabi mo? Ako, wala nang usap-usap basta. Ayun namin dyan. Ako ngayon. Walang problema. Kasi desisyon nyo yun ay. Hindi naman pwedeng maghiwalay pa kayo. Sinanaisin doon, tapos ikaw andi dito. Hindi naman pwede, no? Nagbubalak nga nag-uusap kami dalawa. So, anong pinag-usapan nyo? Magulo ang buhay namin. Sabi ko pagdating ng mga anak ko, sasama ako doon. Siya umuwi din sa anak niya. Maghihiwalay na kayo? Oo. Ay magulo. Ano ba nagpapagulo tayo sa tingin mo?
Wala, kamalasan yata. Ano man nagpapagulo sa buhay ninyo? Ang mga dinaanan namin na yan. Kami ang tama, kami mali. Kami mali. Ay, sige, pag-isipan ninyo, maghihiwalay pa ba kayo sa edad niyong yan? Ay, kaya yun. Ang tagal-tagal na ng pinagsamayan, tapos maghihiwalay pa kayo kung kailang matatandaan na kayo. Ang gumagawa lang yan, yung mga teenager. Marunong din ang matanda maghinanakit. Magalit. Oo naman, syempre pare-pares naman tayo may nararamdaman eh. Bakit kayo yung kailangan maghiwalay? Magulo. Eh ako pa naman, hindi mapikunin. Nung wala ba kami tatay sa mundo ninyo, medyo magulo na talaga yung buhay ninyo? Oo. Bago pa kayo pumasok. O baka mamaya, para malinaw, baka dahil sa amin, nagugulo namin kayo. Hindi mo kaya sinasama. Hindi naman kami ang dahilan. Dati pa man, magulo na. Maaway din kami. Ang talaga lang ko namin, yung kalapit namin. Walang iba. Hanggang sa dito. Okay, sige. Para sa akin, huwag na kayo maghiwalay. No? At kung may makita kayo, sabi ko sa inyo, kung may makita kayong 43 kan, matulong naman ako, ha? Kasi di ba sabi ko may budget ako para kay mami dati, sa inyo ko na lang ibibigay. Marami. Marami. Ito ang ayaw. Ikaw rin, ayaw mo din. May nalok nga sila, ayaw mo. Ay, po kinabagsak. Talaga naman itong hype. Ayaw mo din. Nadurog na, oh. Yan, nabasag na. Nagkun sa atin, si Ate Rina, ang una namin amo. Mas, Na nagpapatira sa inyo, sabi mo. Oo. Pero sino may ayaw doon? Ikaw yata. Siya. Akong kausap eh. O tapos siya yung may ayaw. Oo. Ngayon may offer naman sa inyo doon, ikaw naman may ayaw. Pares lang kayo. Hindi mo kanawaan. Hindi maintindihan kasi dapat kasi tatay pag nagdesisyon tayo straight lang. Minsan ganyan din ako kaya din minsan kinakagalit sa ni Commander. Dapat pag nagdesisyon tayo straight lang, yung paiba-iba, paliko-liko tayo. Lalong magugulo talaga yung buhay natin kapag ganun. Okay, so sige, wag na natin pabayin. Basta, ito si Dagay. Marami nagmahal kay Dagay na kumbaga ay siguro hindi na alam kung saan panoorin yung update. So panoorin nyo sa Dagay Vlog. Panood nyo naman doon yung mga vlog ni Dagay. At makita nyo yung improvement ni Dagay kung gaano nakalaki ngayon, kung gaano na rin kadalaga. Pumapasok pa ba si Dagay? Pumapasok pa naman, okay. Nanay, walang samaan ng loob ha. Kaya kami nagpunta lang dito din ni Rans kasi nga sabi ko bigyan natin ng konting time na mapakinggan din si Ate Grace. Siguro isin kahit mabilis maubos ang kwarta, ikaw kung inaano mo. Pero naghahaw kami 12,000. Nauubos agad. Nagtaka ko yan eh. Hindi Baka nalalaki si nanay. Hindi. Nagtaka ko dyan. Ha? Minamatik ang kwarta dyan. Ano ba ginagawa mo na naisin daw sa pera? Ba't ang bilis dumaubos? sabi bili ng ko. Yung nakaraan, nagbigay ako ng 2,000, tapos magpunta ko dito 2 days ago. Wala na kaagad. Anong nangyari? Wala pa yan isang, dalawang Bili linggo. ng ulam, bili ng asukar, bili ng kape. Kasi kung tutuusin, dadalawa lang kayo. Dapat nga matipid kayo. Sa asukal sinibili. Sa asukal, 2,000, baka isang sako. Nabili Isang sako. tinapay, magastos kami sa tinapay. Sige, makuha kami pera. Tinapay talaga. Ibig sabihin siya naghawak ng pera nyo. Oo, nasa kanya lahat. Kahit Tama naman yun. sakit, kahit sinting misura kung mahawakan, naubos na lang yan nandun sa kanya. Dapat nanay, sinasabi mo din kay tatay para hindi siya nagtataka kung bakit nauubos na lang ng ganun-ganun. Sabihin mo din, nagbila tayong ganito. Nagsasabi man siya, kundi basta na yun, nagtsaka ko. Kaso pag nagsabi, ubos na. Lalo na pag magbabayad ako ng malaking utang pinagbayaran ko pa sila 3,000. Minsan, napunta yan sa bahay, ay di wala nang sponsor na nagbibigay. Kahit hindi ko binablog, binibigyan ko sa bahay. Kasi lagi napunta ay. Kasi nababash na ay, na hindi na nahihiya, napunta mismo sa vlogger na tumutulog sa kanya. Kaya hindi ko na lang binablog. Binibigyan ko na lang. Tama naman yun. Ako nga ng lalaki, hindi ako ganyan. Ako iba, pag basing harap lang, ayoko nang maraming chachuchucho. Ayoko. Buksingan agad. Tistingan. Buksing na agad. Ay, ayoko. Yan si Tatay Doro. Baka may gusto sa inyo magpagbuksing kay Tatay Doro.
Kahit matanda na si Tatay Doro, oh, baka may makipag-boxing sa inyo dyan. Oh. Nandun sa Mactang, yung kabuksingan mo, si Daddy. Hindi man yung nalapit sa akin. Pag kami salubong, Naiwas. siguro, mga 3 di pa o 4. Para ka daw kasing... Hindi na ako makabilis maglapit at ilan. Para ka daw kasing si Robin Padilla, nambibigla ka na. Kaya ayaw na sa'yo makipagsalubungan. Okay, sige. Salamat po sa mga manonood. Muli po, nagpunta lang kami dito para ayusin itong ano na ito. Para na sa ganun ay mawala yung galit din ng tatay ni Ate Grace. At may... Yun nga, kumbaga, ang pinakang naging point na lang dito ngayon ay yung kapag binibigyan nga sila ay sana wag naman nilang ibahin para lang mabigyan kasi nga yung nagbibigay ay masasaktan din. Yun lang yung pinakang ano dito ngayon. Okay, at ano tatay, may sabihin ka pa? Ang sinabihin ko, alisin niya ang pagsinungaling sa akin. Kung ilan ang binigay sa kanya, Sabihin mo ito. huwag niya pamababaan. Kung magkano ang binigay, hindi ang ikipinto niya sa akin. Tama naman. Ay, tinatakal dito. Kung saan galing yun, tinatakal dito. Wala naman ibang panggagalingan yun sa mga kamag-anak din. Wala naman na siguro diyang iba na hindi ka mag-anakan magbigay sa inyo. Diba? Ewan ko lang. Hindi ko alam kung saan galing ang iba. Okay, sige. So yun lang. At muli, maraming salamat sa lahat ng nanood sa pagharap nila na ito. Okay na, nanay. Okay na sa'yo. Wala sama ng loob din Ate Grace. Kayo naman Ate Grace, may sama ng loob? Wala naman. Kumbaga nagpunta lang tayo dito para ma-review side. Ano? O yan lang. At least ayos na ngayon. Sana kapag pumunta sila doon, open pa naman sila sa inyo. Oo naman, open yan sila na naisip. Open pa rin kayo, walang magbabago ha. Pero wag naman sana yung kakabigay lang ngayon tapos bukas nandun na naman kayo ha. Matuto kayo mag-budget no. Kasi hindi naman tayo milyonaryo para mag one time big time ha. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Muli Marcos TV Channel, Trans TV, Dagay Vlogs. Dagay, may gusto kong sabihin sa viewers mo, Aliyah. Sige na. Sabihin mo. Anong gusto mo sabihin sa viewers mo? Support. Support kay Dagay. Panoorin nyo na lang. Tsaka kay Commander Marcos, supportan nyo din. Maraming salamat po. Trans TV din, cameraman natin. God bless po. The ride with the music up loud and my best friends by my side. Road trip vibes, feeling free and wild.